Magandang araw po sa lahat at welcome sa Crime Story Philippines. Nagpo-post ako ng video every week tungkol sa mystery and crime at kung mahilig din kayo sa mga ganitong video, konting lambing lang po at pakipindot ng subscribe button. Sino ba naman ang hindi nangarap na yumaman, di ba? Lahat tayo gustong makatikim ng ginhawa at mabili lahat ng gusto natin. Si James Song o mas kilala sa tawag na Jimmy Song ay isa din sa nangarap na maging milyonaryo. At sa edad na 21 years old, hindi lang milyonaryo kundi naging bilyonaryo si Jimmy kahit walang regular na trabaho. Ano ang ginawa niya at paano niya ginastos ang bilyones na pera niya? Tara, kilalanin natin si Jimmy Song, ang Bitcoin billionaire. Si Jimmy ay ipinanganak noong May 24, 1990 sa Cobb County, Georgia, USA. Ang parents ni Jimmy ay parehas na second generation immigrants from China. Ang nanay niya ay isang overnight nurse na lagi lang tulog pag nasa bahay dahil sa puyat at ang tatay naman niya ay walang trabaho at nagba-buy and sell na lang ng kung ano-ano para kumita kahit papano. Malungkot ang kabataan ni Jimmy at laging nabubuli at sinasabihang weird, pangit at mataba. Dahil dito walang naging kaibigan si Jimmy. At nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, lalo siyang naging mapag-isa. Nagkukulong siya sa kanyang kwarto at walang ginawa kundi mag-computer. At dito niya na-discover ang isang program para gumawa ng isang perfect life na gusto niya to escape reality. Dahil wala siyang kaibigan sa school at laging nabubuli, binuhos niya ang oras sa pag-aaral. At noong 2008, graduate siya ng high school sa Central Gwinnett School at may halos perfect SAT score at nakakuha ng Georgia Hope Scholarship para kumuha ng computer science degree. Buong akala niya ay matutuwa ang magulang niya pero hindi man lang ito pinansin ng mga ito. Kaya nagdesisyon si Jimmy na bumukod at mula noon hindi na sila nag-usap ng mga magulang niya. Ngunit paano nga ba niya nagawa na makapagnakaw ng $3.4 billion na Bitcoin o 190 billion pesos at paano niya ito ginastos? Mahilig sa alak si Jimmy pero ang problema ay wala siyang masyadong pera. At noong early 2009 pagkatapos ng Christmas break, habang nagbabrowse ng internet, may nakita siyang post tungkol sa bagong digital currency na Bitcoin. At dahil nga may alam siya sa programming, nagsimula siyang mag-mine ng Bitcoin at kada araw ay nakaka $200 siya. Pero nung panahon na yon ay maliit lang ang value ng Bitcoin na may nagbebenta nga na 5,000 worth ng Bitcoin sa halagang $5 lang at kulang pa na pambili ng isang case na beer. Kaya kinalimutan na lang niya ito. 2 years after nung 2011, nag-boom ang Bitcoin industry at isang coin ay nagkakahalaga ng $30. At syempre nabalitaan ito ni Jimmy. Pero hindi na niya maalala kung saan niya ito na-save. Dahil sa frustration na mabawi ang nawawalang Bitcoin, gumawa siya ng isang bagong account sa Bitcoin Talk at pinangalanan niya itong MB300SD. Ito ay serial number na pangarap niyang kotse na Mercedes-Benz. Medyo maganda na din ang kita niya pero after 3 years nagsara ito. Pero dahil nga magaling siya sa programming at nasa 3rd year na siya ng 6-year computer science degree niya, gumawa siya ng sariling website. Gumanda na ang kitaan niya at kada linggo ay nagpa-party siya. Sa panahon ding ito nahilig sa masamang bisyo si Jimmy. At habang busy sa pa-party, kada linggo ay may isang website sa dark web ang sumisikat at ito ay ang Silk Road. Kahit anong drugs ay pwede mo ditong orderin at Bitcoin ang pambayad mo. Dahil nga laging nasa computer ay nabalitaan ito ni Jimmy at nagbukas na account dito. Pero makalipas ng 2 transaction sa di malamang dahilan ay nag-decide si Jimmy na i-withdraw ang natitira niyang Bitcoin. Aksidente niyang na-double-click ang mouse sa withdrawal at laking gulat ni Jimmy nang 2 beses ding lumabas ang Bitcoin niya.
Kaya noong September 19, 2012, si Jamie na 22 years old pa lang ay gumawa ulit ng bagong account sa Silk Road at tinawag na itong The Tormentor at nag-deposit ng $500 worth ng bitcoins. At sa matabang utak ni Jamie at bilis na mga daliri ay naka-withdraw ng 5 beses sa loob ng 1 segundo at tumubo ng 2,000 worth ng bitcoins. Bandang hapon, inulit niya ito at kumita ulit siya ng 1,000 bitcoins. Sa kabuuan ay 3,000 worth ng bitcoins na nagkakahalaga ng $30,000 ng panahon na yon, o sa pera natin ngayon ay 1.6 million pesos. Noong September 24, 5 araw lang sa pag-open niya ng account sa Silk Road ay gumawa siya ng 9 na account at gumawa ng total na 140 withdrawal transaction. Sa kabuuan, kumita siya ng $620,000 ng Bitcoin na may value na $3.4 billion na 190 billion pesos sa isang araw lang. Nalaman ito ng may-ari ng Bitcoin na si Dread Pirate Roberts at naimbes na bawiin o takutin si Jamie para ibalik ang Bitcoin, and tinanong niya si Jamie kung papaano niya ito ginawa, at sa laking gulat ni Jamie ay pinasalamatan siya nito at binigyan pa ulit ng pera. Sa loob lang ng 1 araw, hindi lang siya naging milyonaryo kundi bilyonaryo. At papaano niya ito ginastos? Bumili siya ng ilang Lamborghini, expensive boat, ilang jet ski, mga motor. Gumastos siya ng hundreds of thousands of dollars para magrenta ng yate, private jets, at nag-invite ng mga kaibigan niya. Siyempre, lahat gastos ni Jamie. At namigay din siya ng USB dongle na may laman na $1 million worth ng Bitcoin. Grabe, swerte ng mga naging close kay Jamie nung panahon na yon. Nagpa-ingkas din siya ng pera sa halagang $700,000 para magpa-impress sa mga babae. Pero hindi ito nag-work, kaya ginastos na lang na ito sa alak at masamang bisyo. Noong March 2019, tumawag si Jamie sa 911 para i-report na pinasok siya ng magnanakaw at kinuha ang briefcase niya na may lamang pera na nagkakahalaga ng $400,000. Dahil sa laki ng pera, naging red flag ito sa IRS. Inisip nila na papaano na ang isang 28 years old na walang regular na trabaho ay magkakaroon ng ganong kalaking cash. Nagsimula ng imbestigahan si Jamie ng IRS at nang makakuha ng search warrant, hinalughog nila ang bahay ni Jamie at dito may nakita silang hard drive na nakatago sa lata ng Cheetos na nagkakahalaga ng $3.4 billion o sa pera natin ay 190 billion pesos. Inaresto si Jamie at kinumpis ka lahat ng pagmamay-ari niya. At noong July 14, 2023, taong kasalukuyan, ay nahatulan sa kasong wire fraud at makukulong ng 1 taon at 1 araw sa federal prison sa Montgomery, Alabama, USA. 10 taon ding nagbuhay-hari si Jamie at natupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng maraming kaibigan. Worth it ba na ipagpalit ni Jamie ang kanyang kalayaan at makulong ng 1 taon at 1 araw sa 10 taon na nagbuhay bilyonaryo siya? Kayo na po ang sumagot niyan. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod. Ito po ulit si Danny at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe.